Tago. Walang awang pinagsusuntok, sinabunutan, at pinagsasapak ng isang lalaki ang isang matandang babae sa kanyang ulo at katawan sa Davao Oriental. Ang isa pang buntis na sinubukang mamagitan sa gulo. Wala ring nagawa dahil sa pagwawala ng lalaki. Paano sila makaliligtas sa ginagawang pananakit? Sa Nueva Ecija, isa namang babae ang nag-aagaw buhay matapos umanong sakta ng kanyang kinakasama. Sa sobrang lakas ng hampas sa biktima, nawalan siya ng malay at kalaunay naghingalo sa ospital. Habang ang isa pang babae nagsumbong sa mga otoridad matapos umanong gahasain at sakta ng isang lalaki. Ginawa mo na akin ito, Ben. Mahal kita, pero... Mahal mo, binubugbog mo ako. Alam mo ba nangyayari sa akin doon? Ang mga kasong ito nangyari sa loob mismo ng kanilang tahanan o sa kamay mismo ng kanilang mga mahal sa buhay. Iyayakap niya ako, sabi niya. Mama, natatakot ako. Ba't nangyayari sa akin to? Sa ganitong mga insidente ng pagmamalupit at pang-aabuso sa mga kababaihan, may napapanagot nga ba? Gabi ng April 15 ng taong ito, nakuna ng video ang panununtok at pananabulot ng isang lalaki sa isang matandang babae sa labas ng kanilang bahay. Ang lola, napakapit pa sa isang buntis. Pero hindi dito natigilan ang pananakit ng lalaki. Hanggang sa loob ng kanilang bahay, patuloy pa rin siyang pinaghahampas at pinagsusuntok. Ang sinasaktan na lalaki, ang kanyang mismong ina na si Gloria, hindi niya tunay na pangalan. Sakit yun, ma'am. Sakit pag kaya akong kalawasan, ma'am. Di gani lang kung saan ta kumuadtog mati kay magpositiskan kay hindi, huwag taon may pait kayo, ma'am. Sinubukang umawat ng buntis na kapatid ng lalaki. Pero ayaw magpaawat ng lalaki. Pagpunta dito ng kuya ko, galit na galit, ma'am. Hinabol niya yung mama ko, tapos sinampal pa yan yung kapatid kong buntis, sinampal niya. Kasi inaaway daw namin yung asawa niya. Ang ikinagagalit ng lalaki na itatago namin sa pangalang Edgar. Ang kanyang nanay daw kasi ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ng kanyang asawa. Kaya daw, hindi na daw uuwi yung asawa niya dito dahil daw ka mama, dahil sa ugali ni mama. Diri na ko adto, sir, kay natuog naman yung bata. Diri na may manghigda niya kani. Iyan yung gitulak, sir. Largo siya sulod. Iya yung kong gikabayan, gigayo yung kong suntok. Karon, sir, kay niluhod gani ko nga ba undang na ba kay sakit na kay akong lawas. Sige jud nga patyon jud daw ko niya, patyon daw ko kay mao daw wa daw mauli iyang asawa kay ako tungod daw sa ako. Pagbalik niya dito nagkuha siya bunal. Una po ito nga, nakagidagan ko niya nga ito, gipangita niyang kutsilyo, itong gidagan ko niya dito. Ang actual na video na ito ay kuha ng isa sa mga apo ni Nanay Gloria. Makikita rito na patuloy pa rin ang pananakit sa kanya kahit may mga kasama siyang bata sa loob ng bahay. Ang mga bata, walang nagawa, hindi nakaawat, dala na rin ang takot. Kaya agad silang tumakbo sa barangay para ipagbigay alam ang gulo sa kanilang bahay. Kinumusta ho ng barangay officials yung sitwasyon ng mama. Dinirect ho namin siya diretso sa Municipal Health Center ho para makapagawa ho siya ng medical report para yun po yung basis niya para dalhin sa presinto ho. Kwento ni Nanay Gloria,
hindi ito ang unang beses na sinaktan siya ng anak. Kaupat nan ko niyang gidapatan, ma'am. Unya, kanang lahi jud siya kuan ma'am ba, kang wa say kaluoy nako nya. Pero hindi raw siya nagsumbong dahil sa takot na baka makulong ang panganay na anak. Pero nito lang April 15, mas lumala ang pananakit ni Edgar. Lumabas sa medical legal ni Nanay Gloria na nagkaroon siya ng swelling with hematoma o pamamaga at mga pasa sa muka at kanyang likuran. Sa ngayon ay patuloy na nagpapagaling ang matanda mula sa kanyang sinapit. Agad ding dinampot ng mga pulis si Edgar. Tinunover nila sa amin yung suspect. Then after na tinunover nila, dinala namin dito sa istasyon. Pagkatapos doon, nalaman namin na yung biktima nasa hospital na, doon namin nag-interview kami. Nagkanta kami ng investigasyon doon. Naharap sa kasong attempted murder si Edgar. Yung na-file po namin, ma'am, less serious physical injury. Pero ang sabi ni fiscal, attempted murder daw. September 21 nung nakaraang taon, isang babae ang dinala ng dati niya kinakasama sa hotel na ito. Dito umano siya binugbog hanggang sa mawalan ng malay. Tapos, pinagsamantalahan. Ang insidente, umalis ng hotel ang suspect. Ang biktima naman, lumapit sa mga otoridad para magsumbong. Ayon sa National Bureau of Investigation, Anti-Organized Crime and Transnational Crime Division o NBI-AOTCD na humawak ng kaso. Nakumpirma nila sa medical legal na ginahasa ang biktima na si Sandra, hindi niya tunay na pangalan. Nagkaroon din ng contusions o mga pasa sa leeg, dibdib, mga braso, tuhod at binti si Sandra. Parang may force na ginawa sa kanya na nung yung pananamantala sa kanya, makikita mo talaga may force. Nagtamo din siya ng trauma sa ulo dahil sa pambubugbog ng suspect na si Ryan, hindi niya tunay na pangalan. Sa salaysay ng biktima, mahigit 2 buwan na raw silang magkahiwalay ng suspect. At hindi na rin daw mabilang ng biktima ang paulit-ulit na pananakit sa kanya ni Ryan. Nung araw na yun, pinuntahan siya nung ex-boyfriend niya na kailangan daw niya sumama kasi pag hindi siya sumama, papasukin daw nung ex-boyfriend niya yung kung nasaan siya. Dahil alam niya na may pagkabayolente yung ex-boyfriend niya, napilitan siyang sumama. Habang bumabiyahe sila ay pinapalo-palo na siya sa ulo. Agad nagsagawa ang mga operatiba ng hot pursuit operation para maaresto ang suspect na si Ryan. Nakakuha sila ng impormasyon na nasa parehong hotel room ang suspect kung saan nangyari ang pang-aabuso kay Sandra. Nang katukin ng mga operatiba ang kwarto, hindi sila pinagbuksan ng suspect. Kaya sa pilitan na nilang binuksan ang pinto. Samalo! FBI! Sinubukan pang tumakbo ng suspect pero agad siyang pinusasan ng mga operatiba. Tama! Sabay sa likod! Sabay sa likod! Sa likod! Sabay sa likod! FBI ha? Posas! O, ito posas. Sinubukan pang magmakaawa ng suspect sa mga otoridad habang pinoposasan. Relax! Sandali! Kami ay mga FBI agents ng National Bureau of Investigation, okay? Ay, sige, tingnan mo. Diba? Mahal kita. Mahal mo, binubugbog mo ako. Alam mo ba nangyayari sa akin doon? Alam mo, kailangan mo. Hindi mo alam yung trauma. Ano sabi mo sa akin? Kailangan mo ganituin. Meron ka bang baril
Wala po. Okay, ba't sinasabi ng Niloloko ko lang po siya noon. Nananakot lang po ako. sinutukan mo siya ng baril? Ano yung ginamit mo? Di po totoo yun. Oh, sige, upo ka lang. Oh, may baril. Hindi po ba rin yan? Maya-maya pa, itinuro ni Sandra ang mga baril at kutsilyo na ginamit daw bilang panakot sa kanya. Nang halugugin ang mga gamit ng lalaki, 2 baril ang nakita sa loob ng maleta. Dagdag pa ng biktima, bago mangyari ang panggagahasa sa kanya ng sospek, makailang ulit din siyang tinakot ng sospek gamit ang baril at patalim. Ito ba yung ginamit sa'yo? Uy, ginaganyan niya yung panakot sa akin. Sinapadilaan niya sa akin. Pakinggan mo ako. Salita ko lang yung mahal na mahal. Pinagbubugbog rin daw siya ng sospek. Nang mag-inventaryo ang NBI sa iba pang mga gamit sa loob ng kwarto ng sospek, tumambad ang ilang drug paraphernalia, isang sachet ng pinaghihinalaang illegal na droga at foil. Sinampahan ang suspect ng mga kasong paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act. Pero makalipas ang 4 na buwan, pinalaya rin siya dahil hindi raw dumadalo si Sandra sa mga pagdinig. Sana po ang ating mga biktima ay huwag silang matakot at pag pinabayaan kasi nila yung mga ganitong pang-aabuso, hindi man mangyari ulit sa kanila at ay mangyayari yun sa iba eh. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nakaliligtas ang mga biktima ng karahasan. March 11 nitong taon, naghihingalo sa isang ospital sa Jaén, Nueva Ecija ang 19 na taong gulang na si Melissa, hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanyang ina, na ospital si Melissa matapos daw pagbuhatan ng kamay ng kanyang kinakasama. Tumawag yung nanay nung lalaki. Nag-aaway na naman daw po yung mag-asawa. Ay, pasana po siya dito sa mukha. Sabi ko, ano nangyari? Mama, uwi na tayo. Hindi ko na kaya. Nag-away daw si Melissa at kanyang kinakasama na si Jerome, hindi niya tunay na pangalan, noong March 9. Nang suntukin daw si Melissa ni Jerome, bumagsak daw siya at tumama ang ulo at katawan sa isang bato. Yung lalaki naman nasa harap ng pinto ng bahay nila. Sabi niya, Nanay, hindi ko po sinasadya. Mahal ko po yung anak niyo. Nabigla lang po ako. Kung mahal mo pa ako yung anak ko, di mo sasaktan. Agad nilang idinulog sa barangay ang insidente. Nagpasya ang magkabilang panig na hindi na magsasampa ng kaso si Melissa laban sa kanyang kinakasama. Napagkasunduan na lang na lahat ng gastos sa pangyayari sa kanya at saka suporta doon sa bata, yun po ibibigay nila. Dinala sa ospital si Melissa, pero nakalabas din. Pero makalipas ang ilang araw, may mas malala pa pala siyang sasapitin. Nahihilo yung anak ko, masakit lagi ulo, hirap na siyang bumangon, hirap na siyang umupo, hirap na siyang tumayo. Nung March 16, binalik ko po siya sa ospital. Hindi niya na kayang igalaw yung kalahati ng katawan niya. Yun na lang kalahati, ba't ka ako ganun? Kahit siya, iyayakap niya ako, sabi niya, Mama, natatakot ako, ba't nangyayari sa akin to? Dahil sa paglala ng kondisyon ng anak, nagpasya ang mga magulang ni Melissa na ilapit na sa pulis ang kaso. Yun po kasing pangyayari is nakablatter daw po sa barangay na. Ngayon, kung sabi po namin magpapile siya ng kaso, through regular filing po. Sa cellphone video na ito nakuha ng kanyang pamilya, makikita ang pag-iyak ni Melissa habang nasa loob ng ospital. Sabi ng kanyang pamilya, iniinda ni Melissa ang pagkaparalisa ng ilang parte ng kanyang katawan at hirap sa paghinga. Yun na pala ang mga huling sandali niya. March 19, binawian ng buhay si Melissa.
Ayon sa death certificate ni Melissa, autonomic dysreflexia due to mauling o spinal cord injury dahil sa bugbog ang naging diagnosis sa kanya. Sobrang hirap. Hindi ko kasi matanggap na apakabilis ng pangyayari. Na yun ang ikamamatay ng anak ko. Tinungo ng Reporter's Notebook ang barangay na unang rumesponde sa insidente para sa barangay. Namagitan lang sila at sumunod sa napagkasunduan ni na Melissa at Jerome. Nagkasundo sila dito sa barangay na maghihiwalay na at meron na silang itinakda sustento para sa bata. Napag-alaman din ng Reporter's Notebook na hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng pagtatalo sina Melissa at Jerome. Pagkukumpirma ng kapitan ng kanilang barangay, bago ang nangyaring pananakit ni Jerome kay Melissa, ilang beses na rin daw nakarating sa kanila ang hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa na nauwi sa verbal abuse ni Jerome kay Melissa. Kung ganyan-ganyan lang din ang mangyayari sa inyo, mainam pa ako maghiwalay na nga ako kayo. Baka mimya, hindi lang ganyan ang mangyari. Pero pananaw ng isang civil and criminal litigation lawyer, sinampahan na dapat agad si Jerome ng kaso nung nasa barangay pa lang ang dalawa. Nasa batas kasi natin na pinagbabawal ang barangay conciliation sa VAUSI cases . At nakasaad pa dun sa VAUSI na sino mang mag-encourage ng settlement sa VAUSI cases may be administratively liable. Stricto po ang batas dyan na hindi dapat na dumadaan sa mediation at conciliation ang mga cases ng VAUSI. Susunod, Gusto daw nila makapag-areglo, handa na daw sila tumulong. Ano pa itutulong nila? Ipatay na yung anak ko. dahil sa pagkamatay ni Melissa, nagpasya ang kanyang ina na ituloy na ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Jerome. Yun ang pangako ko sa kanya. Walang areglo. Kahit ano mangyari. Kailangan matupad ko yun. Makulong yung lalaki na yun. Para na lang din sa apo ko. Dahil gusto daw nila makapag-areglo, handa na daw sila tumulong. Ano pa itutulong nila? Ipatay na yung anak ko. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Jerome kasama ang barangay. Pero sa korte na lang daw niya ipaliliwanag ang kanyang panig. Sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2022, 17.5% ng mga Pilipinang edad 15 hanggang 49 ang nakaranas ng pang-aabuso sa loob ng kanilang bahay. Nangunguna sa mga kasong ito ang emotional violence, sumunod ang sexual violence, at pangatlo naman ang physical violence. Ayon naman sa datos ng Philippine National Police o PNP, umabot sa mahigit 8,000 ang mga kaso ng physical injuries kung saan sinaktan ang babae ng kanilang kasalukuyang partner. Dagdag pa ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP-WCPC, mula 164 reported cases na natanggap ng kanilang opisina tungkol sa pang-aabuso sa mga kababaihan sa loob ng kanilang tahanan noong 2022. Tumaas daw ito ng mahigit 300 cases nito lang nakarang taon. Nakikita natin may nangyayari pa rin. Ang positive side is yung confidence nila na mag-report. Na lumalapit sila, aware sila, alam na nila na kailangang i-report nila ito. Hindi mo alam yung trauma. Ano sabi mo sa akin? Mahigpit din nilang paalala. Ito ay isang offense laban sa state or society. So once na ma-file si 9262, wala nang areklo. Dire-diretso yan. Yung mga partner na patuloy na inaabuso yung kanilang asawa, ito ay warning na sa kanila na once na ma-file, ito ay tuloy-tuloy. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan, kailangang palakasin pa raw ang Violence Against Women and Children o VAUSI desk ng iba't ibang lugar sa bansa para mas mapadali ang pagsusumbong ng mga biktima. Sa kasalukuyan, nasa 39,000 ang VAUSI desk sa buong bansa. Pero aminado ang Department of Interior and Local Government o DILG na kulang ang kapasidad ng iba't ibang barangay
sa pagresponde sa VAUSI cases. Challenges sa department namin kasi karamihan sa ating mga barangay officials ay hindi pa masyadong alam kung ano yung kanilang mga responsibilidad on handling VAUSI cases. Kaya nga po ang aming departamento, isa ito sa dapat na tugunan namin, maglabas ng mga guidelines and policies kung ano yung dapat nilang gawin sa pagpa-perform ng kanilang mga duties and responsibilities. Walang lugar sa ating lipunan ang anumang uri ng karahasan. Mahal mo, binubugbog mo ako. Alam mo ba nangyayari sa akin doon? Lalo na sa kamay ng ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat na palakasin pa ang mga programa at batas para sa kanilang kaligtasan. Sakaling makaranas ng pang-aabuso, humingi ng tulong sa mga otoridad. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.